Para kay dating Congressman Mikey Romero, kinakailangan ng bansa ng 1 milyong mga reservists na sumusuporta sa mahigpit na o sa mahigit 170,000 na AFP personnel pagdating sa Defense Force sa Pilipinas, hindi lang sa pagprotekta ng teritoryo kundi para sa iba pang layuning pangseguridad. Bukod ba dito, ang suporta nila sa humanitarian assistance at disaster response, gayon din ang medical at technical support. Narito ang buong balita. Isinusulong ni dating House Deputy Speaker Brigadier General Mikey Romero ang pagkakaroon ng mas maraming bilang ng mga reservists sa buong bansa para palakasin ang Total Defense Force ng Pilipinas na puwersang magiging katuwang ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ayon sa three-termer congressman na chairman din ng Association of Reservists and Reservist Administration of the Philippines, nais niyang tularan ng naging hakbang ng Israeli Defense Force laban sa grupo ng mga Hamas kung saan sa maikli lamang na panahon nagawa nilang makabuo ng mas maraming bilang ng mga reservists. It's about time na magising na ang ating mga reservists, numbering about 1 million. And gayahin natin yung gold standard of reservist movement, which is the Israeli Defense Force. Nung nagkaroon sila ng problema with Hamas, I think it was October 7, about 400,000 reservists all coming from all over the world was mobilized in 48 hours by the Israel. No? Kaya from their organic regular force of about 150, 170, naging 600,000 sila. And they were able to fight 3 fronts, or 3 wars at the same time because of their reservists. And ganun din yung gusto kong buhayin. Ang kanya naman daw isinusulong ay hindi nangangahulog ang humaharap sa malaking banta ng panganib ang bansa, kundi paghahanda lamang sa mga hindi inaasang sitwasyon na maaaring makaprotekta sa teritoryo ng bansa. Hindi naman because we are coming into war, pero we have to be ready for all circumstances, no? Like territorial defense. And we need about all 1 million reservists to augment the 170,000 regular AFP personnel para naman maprotektahan natin itong ating bansa. Binigyang diin naman ito na dapat pang mas palakasin ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sa bawat paaralan na magiging unang hakbang sa pagkuha ng mga reservists sa school level. Anya, hindi lang disiplina ang itinuturo sa ROTC kundi maging ang pagiging makabansa. Sa kanya-kanyang school may mga ROTC tayo. No? Isa tong way ng paghahanda para sa ating mga kabataan na whether it's for humanitarian or disaster problems of the country or for defense. So yung ROTC is a big part of pagkuha ng ating mga reservists on the school level. Actually, hindi naman bago ang ROTC. Yan ang ginagawa sa US. The mandatory sa Korea, kung nakita nyo, yung BTS, kailangan nilang mag-disband muna kasi babalik sila sa kanilang mga ginagawang military works, or they have to give at least 2 years of military as reservists. So sa Pilipinas, medyo nagkukulang na tayo dyan, kaya yung nationalism natin medyo bumababa. So ROTC is a way of being patriotic and nationalistic again. Idinagdag naman ni Romero na hindi lang karagdagang reserve force ang papel at pinagkalayunin ng mga reservists, kundi nagbibigay rin sila ng pagsaklolo sa mga hindi inaasahang kalamidad, sakuna o iba pang banta sa seguridad. Kasama na rin dito ang paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng mga humanitarian works, social services at pagtulong sa komunidad. Samantala, matapos magsilbi ng 9 na taon bilang kongresista at pagiging abala ngayon bilang chairman ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines at iba pang tungkulin, umiikot ngayon si Romero sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular sa Batanes, Tawi-Tawi at Sulu para maghatid ng iba't ibang free humanitarian at medical support. Para sa EuroTV News,
Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.